Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon sa ating mga kababayan sa Pilipinas, sa North America, sa Europa, at sa buong mundo. Sa lahat po ng mga Pilipinong nanonood, marami pong salamat. Marami pong nangyayari ngayon tungkol po sa dating Pangulong Digong Duterte sa Dahig, mga kababayan. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Alright, shout out po sa lahat. Okay. Shout out po sa lahat po ng ating mga viewers and followers. Maraming salamat. At pag-usapan po natin itong mga Duterte, lalong-lalo na po itong si BP Sara Duterte na galit po sa ngayon. Marami po siya mga pinagsasabi. Parang alam nyo na, yung parang isang sisa na hindi mapakali at maraming pinagsasabi. Parang nakikita po natin dito ang isang desperasyon sa mga Duterte. Desperado po sila dahil nga po sa kalagayan ng kanyang ama na binabanggit po nila na he is in a troubling condition. Yan po ang sinasabi po nila. At marami po mga drama. Mahilig po magdrama itong mga ito. At kung napapansin po ninyo, kung ano po yung mga ginagawa ng mga DDS, yung po mga narratives po nila, pare-pareho po sila. Ganun na rin po yung mga kasama nila sa Senado, yung mga DDS senators, sila Marcoleta, sila Bato na may paiyak-iyak pa, sila Bongo, Robin Padilla, etc. etc. Pare-pareho po sila ng narrative, mga kababayan, na sinasabi nilang awang-awa sila sa dating Pangulong Digong Duterte. Yan po. Si dating Pangulong Duterte daw po ay napapabayaan sa loob ng detention center. Yan po ang mga pinagsasabi nila. Kaya dapat lang na pauwiin na, dapat lang na bigyan ng konsiderasyon. Yan po ang sinasabi ng mga DDS na to. Ganyan ba kadali? Ganyan ba kadali? Hindi basta-basta na pauuwiin mo na lang. Meron pa po yung nagsasabi, nilalabas po nila sa social media ngayon na nabigyan na siya ng interim release. Yan po, mga kababayan. Pero wala po yung mga yan, mga kababayan. Marami pa rin po mga nami-make news. Yan, sa mga DDS. Alam niyo, mga kababayan, gusto ko rin pong i-mention. Yun pong, if you remember, na si Sara Duterte ay nagalit sa gobyerno ni PBBM dahil nga po sa ipinadalang welfare check. Pinadalang membro ng embahada na nasa Netherlands po para i-check kung kumusta na ang kalagayan ng dating Pangulo. Na kung saan galit na galit po ang mga Duterte, lalong-lalo na yung si Sara Duterte at si Pulong Duterte, mga kababayan. Alam niyo po, mga kababayan, sumagot yung spokesperson mismo ng International Criminal Court. Dahil sinasabi nga ni Sara Duterte na hinayaan nila, pinapasok nila itong mga tauhan ni Bongbong Marcos. Wala man lang pahintulot ang aming pamilya without our consent. Yan ang sinasabi ni Sara Duterte. Pero mga kababayan, ang latest, sumagot po yung spokesperson ng ICC. At sinabi niyang hindi po nila ginagawa ito kung walang request mula po sa detainee or walang approval mula sa detainee. Ibig sabihin, pumayag, may approval, may consent si Digong Duterte, kaya hinayaan po nila yan na papasukin ang mga miyembro ng embahada ng Pilipinas sa the Netherlands. Yan, mga kababayan, kaya supalpal dito si Sara Duterte na nagsasabing hindi man lang kami kinonsulta, hindi man lang kami wala kaming consent, wala kaming approval para papasukin
ang grupo ni Bongbong Marcos. Yan ang pinagsisigawan. Galit na galit itong si Sara Duterte. Mga kababayan, ito po ay signs of desperation. Siguro nakikita na po nila ito pong hopelessness na wala ng pag-asa ang dating Pangulo. Malabo na po ang kanilang, yung pong hinihingi nilang interim release na pansamantalang makalaya. Malabo mga kababayan na mabigyan po siya. Kaya ngayon, iba't ibang narratives po ang ginagamit nila. Pati na rin po itong si Kaufman, marunong na rin pong ma-make news at magsinungaling ang kanilang abogado. Na kumbaga natuto na rin dahil sa mga DDS mga kababayan. Wala na mga kababayan. Ito po ay nagpapakita na desperado na po ang mga Duterte. Malabo na makakuha pa ng interim release itong si Digong Duterte mga kababayan. At nagkaroon po ng postponement, yun pong confirmation of charges. Ito po ay para malalaman po sana natin kung matutuloy ang trial or ibabasura na ang trial kung walang sapat na ebidensya. Yan, pinuspone po nila dahil alam nyo na, hindi po natin alam, maaring totoo nga, maaring imbento itong mga nagsasakit-sakitan itong si Digong Duterte. Madrama mga kababayan. At ang latest mga kababayan, itong si Sara Duterte, ginagawa niya pong big deal. Itong ang kanyang tatay na meron daw po siyang ingrown toenail na napabayaan daw sa loob ng ICC. Alam niyo mga kababayan, itong mga tao na ito, napakakala mo naman, very sensitive sila. Akala mo naman meron silang awa. Noong sila ay nasa kapangyarihan, ganun na lang ang kanilang pagtapak sa mga mahihirap. You know, nung pinatay ang libu-libong katao, meron bang pagiging makatao? Ngayon, sobra po sila kung magsalita. Akala mo po talagang sila po ay talagang inaapakan ng kanilang human rights. Pero nung sila ay nasa pwesto, sila ay mayayabang, sila ang Diyos, sila ang batas. Kaya ngayon, ang masasabi ko lang, karma is real. Yan po mga kababayan. Karma is real. Yan, yung pinaggagawa nyo sa taong bayan, sa mga maliliit, sa mga maralita, bumalik sa inyo. Actually, kulang pa ang buhay ni Digong Duterte, mga kababayan. Hindi kasya, hindi sapat ang buhay ni Digong Duterte sa kanya mga pinaggagawa noon, kasamaang pinaggagawa sa pagpatay sa libu-libong katao or libu-libong Pilipino. Anyway mga kababayan, yan, ito po ang mainit ngayon. Kumbaga, ang fino-focus na issue ng mga Duterte ay ang health ng kanyang ama, health ng kanilang ama na si Digong, na ang latest na balita na nawalan daw that he passed out in his room. Nawalan daw po ng malay. So lahat-lahat na po ng mga nakakatuwang mga issue ang pinapalabas nila. Kinukonect po nila ang issue po ng health ni Digong, ang kanyang kondisyon. Yun nga sinasabi ni Sara na his condition, he's in a troubling condition. Yan. Ito po mga kababayan, maaring mga taktika lang po ito mga kababayan. Dilatory tactics o dahilan sinasabi nila para kaawaan sila ng mga tao. Yan. Pero ang tingin ko po, merong halo pong pamimeke dahil mahilig pong mameke ang pamilyang Duterte mga kababayan. Meron pong halong artista yan o drama mga kababayan. Hindi po tayo naniniwala dyan. Kaya ngayon, nakikita nating troubled na po.
troubled na po si BP Sara at ganun na rin ang kanyang mga kapamilya dahil malabo na magkaroon ng interim release. Walang bansang gustong kumupkup or tumanggap kay Digong Duterte dahil alam naman po nila, alam ng buong mundo na itong si Duterte ay may hindi magandang nakaraan. It's a bad record. Lalong-lalo na po sa mga putihan, ayaw na ayaw po nila. Kaya pala travel tong si Sara Duterte dahil naghahanap po ng bansa na kung saan siya muna ang pansamantalang kukup-kup sa Pangulo or dating Pangulong Digong. Pero unfortunately, wala pa pong may gusto na kumupkup kay Digong Duterte, mga kababayan. Kaya yan, desperado na po sila. Dahil darating po ang panahon at matutuloy ang confirmation of charges at naniniwala po ako. I'm very positive na matutuloy ang trial at pag natuloy ang trial, maaaring umabot ng 10 hanggang 12 taon. Pag natalo si Digong Duterte, abay, 30 years, 30 long years, mga kababayan. Kaya sobra po ang pag-aalala ng pamilyang Duterte. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Isang magandang hapon po sa lahat. Take care and God bless. Alright!